Tara, samahan nyo kaming magmalakasang food trip ni Kulot. Malakas daw siyang kumain kaya tignan natin. Magfo-food trip lang kami dito lang sa aming parke sa Mawake. Lugar ng mga gwapo at magaganda. Kung may nakita kang pangit, nangungupa lang sila. Chor! Una naming babanatan itong malaking bilog na takoyaki. First bite ni Bokyo. Lala! Mainit-init pa. Chor! Mainit na ang panahon, mainit pa ang iyong kinakain. Para kang lalagnatin. Pero walang pake dyan si Bokyo, basta masarap ang kanyang kinakain, chor. Si Kulot na ang babanat, malakas nga siyang kumain, hindi nagpapaawat, chor. Sarap na sarap si Kulot. Nakakita naman kami dito ng turon o lumpia na ube. Di ko alam kung ano yon. Pero amin pa rin yung binili. Sabay ko na itong tinikman. Mainit-init na naman, chor. Pero napaka-solid kanin yung loob na ube flavor. Para itong champurado na hindi mo na kailangang ihalo, chor. Napabili pa nga ako ng isa kasi ang sarap at lasang-lasa mo ang ube. Heto namang si Kulot kumakain na pero mukhang galit na galit pa. Char. Tumawa siya nung nadama na mainit pala. Nakita naman namin itong mga to na bagong luto. Sigurado ang mga street foods na to ay all goods. Una namin tinikman itong mga pugo or kwek-kwek. Siyempre, linagyan ko muna ito ng sauce at atin na itong titimusan. Tignan natin kung all goods ba talaga. First bite ni Bokyo, tikman na natin. Thank you, Lord. Finalo up pa ni Bokyo at saka pa niya finalo up, chor. Si Kulot naman ang magro-road test. Ang bilis niyang kinain ang mga itlog ng bayawak, chor. Pinaghalo-halo ko na itong mukhang matindi na suka, tsaka ako linagyan yung binili naming atay at bituka. Tignan natin kung maasim at mag-iba talaga ang ating muka, chor. Masarap at malinis ang tinda nilang bituka, hindi nakakasuka. Walang amoy at walang lasa ng ebak, chor. Masarap din itong binili naming atay ng baboy. Lalo na kung itiltil mo o ipalangoy mo sa pangmalakasan nilang suka. Siguradong ikaw ay masasarapan ngunit mag-iiba lang ang iyong pagmumuka. Ito namang si Kulot pinagtitiltil na naman sa suka, tsaka niya kinamay. Meron pa siyang kinakain dito pero kinuha na naman ng bituka para daw samot-samot ang lasa sa kanyang bibig. Meron din ako ditong nakitang baga at taba ng baka na tinatawag dati nilang 2-3 or 3-4. Pero ngayon mukhang tag-anim na silang pisong pareho. Nagmamahal na lahat talaga. Ako na lang ang hindi nila minamahal. Chor! Nag-emote ka na naman, Bokyo. Kainin mo na lang yan. Napakasarap. Para kang +1 sa langit. Nakakita din kami dito na nagtitinda ng bar kwek-kwek, chor. Kumuha ako dito ng paa ng manok, bituka ng manok at saka dugo ng baboy. Napaka-solid ng mga pagkain na to kaya bumili na din kayo. Dito lang to sa park. Lalong-lalong solid to kung meron siyang kasamang alak, chor. Tignan nyo naman kumain talaga si Bok yung patay gutom. Kukuha na naman siya kahit meron pang laman ng kanyang bibig. Napakatakaw mo talaga, char. Tira lang ako ng tira dito sa mga bar kwek-kwek. Napaka-solid din naman talaga kasi. Panoorin naman natin si Kulot. Inuna niyang kinain ng dugo. By the way, pasintabi pala sa mga kapatid nating Inglesya. Grabe din itong si Kulot. Ang payat-payat lang pero di ko alam kung saan niya dinadala ang kanyang kinakain. Parang malalaki din ang kanyang mga bulate, chor. O baka akala nyo tapos na si Bokyo, lumipat lang siya ng pwesto para makamay niya ang mga paa ng manok. Nakakahiya kasi. Dito, bumili na kami ng pineapple juice para yung high blood di naman masyadong tumaas, chor. Sa dami din ng aming kinain, para na din kaming nabulunan, kaya kailangan din naming uminom. Pagkatapos naming uminom, nagutom na naman kami.
Sinubukan naman namin kainin itong sweet corn. Alam nyo ang lasa nito, basta linagyan ng cheese and butter, parang ikaw ay bagong born. Char. Hindi nyo ba napansin na patamad ng patamad ang mga tao? Babalatan na lang ang mais, di ba kayang magawa? Kaya bumibili sila yung nakabalat na. O siya, ganyan talaga siguro ang buhay, parang life. Banatan mo na lang yan, kulot. Lagi mong tandaan, kulot, lahat ng pagkain nginunguya, hindi agad linulunok. Paano ko nasabi na hindi nginunguya ni kulot? Tignan nyo naman, hinigo pang sabaw, ginawang pantulak. Akala ata ni kulot ang kinakain niya ay sinigang. Siyempre, hindi din ako magpapahuli. Kailangan ko din itong tikman. Napahigop-higop din ako dito ng kanyang sabaw. Sobrang lasa pala. Busog na ako dito pero ayaw ko pa rin tigilan kasi sobrang sarap talaga ng mais. Nakita ko din dito si Bai the Legendary Mami. Tinanong ko na din kung lasa bang star anise talaga ang kanyang tinda. Pinapasabi pala niya doon sa nagbash ikaw ay kokoranteng, char. Hindi pa pala kami tapos kumain. Nakakita na naman ako dito ng malalaking mga footlong. Umorder kami dito ni Kulot ng 2 footlong para kami ay tag-isa para hindi kami mag-away. Panoorin muna natin kung paano nila ginagawa ang pangmalakasan nilang footlong. Siyempre daw una hiwain at lalagyan ng gulay para hindi ka agad mamatay. Char. Hindi din mawawalang ilagay ang hotdog na malaki. Kung hindi nila ilalagay yan, magwawala talaga si Bokyo. Char. Bumili na din kami dito ng kalamay para meron kaming pampatanggal ng umay. Mag-shout out muna tayo. Shout out pala kay Rizalyn de la Cruz, Joyce de la Cruz, kay Neo Caldungka at syempre kay Paulo Tulio. Sobrang maraming salamat sa inyong mga suporta. Sana hindi kayo magsawang manood ng aking mga video at syempre paki-share na rin ito para si Bokyo lalo pang magsipag. Char. Oh, uwi na kami. Tinake out na lang namin yung aming kinain. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Bokyo, ang lasinggerong may pangarap. Bye-bye!